Okay, so yun guys. Ang gagawin natin ngayon is magre-react tayo dito sa ah, ginawang pag-cite ni Paduano sa mga jurisprudence. Ano ba yung jurisprudence? Ayan. Google na lang. Ano yung mga jurisprudence? Ito yung mga kaso na napag-desisyonan na ng korte at nagiging basihan ng mga future decisions ng court din. Whether it's Supreme Court, regional trial courts, and all courts. Okay? Mga korte ng Pilipinas. Okay, yan. So, dalawang jurisprudence yung sinite niya sa ano na to, video dito sa pagdinig, Arnold versus Nazareno, and yung isa is Rosette versus Lim. Both is tungkol sa right to right against self-incrimination. Kasi nga, dito si Grijaldo, siya yung resource person dito sa House Quad Committee hearing na to. Na patungkol pa rin to sa yung extrajudicial killing, yung Davao model. Inaakusa nila na ginawa or pinatupad ng previous administration ni former President Rodrigo Duterte. Okay? Tapos ito siya si Garma at ito si Grijaldo. Sige. Was his classmate. Mista niya po. And supposedly, kung inipit siya, pressure siya, ang the first person that he approached outside of the room, kaklase niya, yung mista niya. Class 97, in the person of Jimmy Fortaleza. Kitang-kita niyo po, nakakamay pa. Nakasmile pa. Nag-uusap pa sila ni Jimmy Fortaleza. Former Major Jimmy Fortaleza. Kasi nga, sinasabi ni sino ba? Asa na siya? Ni Grijaldo is siya daw ay na-coerce. Okay. Anyway. Ayan, siya yan. Si Grijaldo is na-coerce nung pumasok sila sa kwarto. May pinapakita pa yung video eh. So, pwede niyang i-check. Now, again, Mr. Chairman, naawa lang ako dito kay Colonel Grijaldo because he keep on imposing or invoking his right to self-incrimination. You're a graduate of PNP Class 97. Hindi mo palang napagandaan kung alin doon ang pwede mong invoke at hindi invoke nung tinanong ka Chairman Akop, hindi mo masagot. Any specific basis or laws or articles or section. And now, I would like to remind and educate you. Patay. Yun ang power word. Let me educate you. Panis. Sino ba ito si Paduano? Dating rebelde. Nandiyan na, mambabatas na. Kaya nagkakandaleche-leche yung natin. Gobyerno. Kasi nahalal niyo yung mga party list na ayan na.
party list na kinabibilangan ng mga dating rebelde na to. Tingnan mo. Pero, punta tayo dun sa scenario ng self-incrimination. Sinasabi niya, hindi mo pwede ito invoke kasi wala pang kaso laban sa iyo. Colonel Grijaldo, under Article 3, Section 17 on our 1987 Constitution. Tama po, no person shall be Sabi niya, article. compelled to be a witness against himself. That's self-incrimination. But, Okay, yun. Yun yung pinaka thought ng right against self-incrimination. You're going to invoke your right against self-incrimination, you have the right to remain silent. Ibalik niya. Kasi, kung ano man yung sabihin mo, everything that you may say can be used or may be used against you in any court of law. Okay. So, yung self-incriminating doon, kung ano mang sabihin mo sa pagdinig na to, ng committee na to, na quadrum na to, is pwedeng maging laban sa iyo. Okay? O hindi pabor sa iyo. Or magsadlak sa iyo. Or maging, dahil sa sinabi mo yun, lalabas na ikaw ay guilty. Okay? Wala pa mang kaso na na-file sa iyo, pwede kang file na nila ng kaso. At gamitin ebidensya itong sinabi mo dito sa pagdinig nito. Okay. So, sabi niya, hindi mo pwedeng gamitin yan. Bakit? Sabi dito sa jurisprudence na to, ng dalawa na to, is, hindi mo siya pwedeng gamitin kasi nga, wala ka pang kaso. Yun ba talaga yung sinasabi ng jurisprudence na to? I will cite jurisprudence that you cannot use it in your case. Mr. Grijaldo, Supreme Court ruling with regard to Arnold versus Nazareno. Allow me to read, Mr. Chairman, portion of that. The fact that the testimony of a witness may tend to show that he has violated the law is not sufficient to entitle him to claim the protection of the constitutional provision against self-incrimination, unless he is at the same time liable to prosecution and punishment for such violation. No case has been filed against you, Colonel Grijaldo. That's why in that Arnold versus Nazareno, you cannot invoke such provision of the Constitution. So, ayun, sinasabi niya dito, kung yung mga statement mo is self-incriminating, pero kung wala pang may papel sa iyo, is hindi mo pa yan pwede invoke. Hindi ganun yung sinasabi. Ganun yung sinasabi dito. Ang sinasabi niya, kailangan may basihan. May basihan yung pag-invoke mo ng right against self-incrimination. Hindi yung imaginary lang. Okay? Sa imagination mo lang. Ano ba yung tinatalakay nila dito? Ang tinatalakay nila dito, ang natanong dito is, may personal knowledge ka ba? Ha? Kapag sinagot na ng yes, patay. Di, ano ka na? Kasabwat ka na. Accomplished ka na. Yung sa krimen ginawa. Voluntary. May voluntary participation ka doon sa crime na ginawa. Ano ba yung crime na yun? Yung EJA. Extrajudicial killing na yan. Nako sa nila doon sa previous administration. Okay? So, yan. Yan ang gusto niya. Ni-educate niya, pero hindi niya rin naintindihan yung sinasabi ng batas. Ngayon,
Mr. Grijaldo. Ang second, jurisprudence. Ayun, ang galing, napakagaling. May pangalawa pa siyang jurisprudence na isa-cite dito. At yan na yung, ito, si Rosette versus Lim. Rosette versus Lim. The privilege against self-incrimination can be claimed. You can claim it only when specific question, Only when specific question incriminatory in character is actually addressed. in character is actually addressed. Bakit? Sino ba yung tinatanong niyo dito? Yung anino niya? Di ba siya yung tinatanong niyo? Resource person. Kung alam niya ba sino napatawag, ganun ganyan. Sa meeting na yon para gusto niyo malaman kung may personal knowledge ba ito si Grijaldo doon sa Davao Model na akusasyon. Sa meeting na nangyari, bakit, paano, kung ano-ano pa. So, yung mga statement niya dito is maaring gamitin sa korte. Oo, wala pang kaso. Pero again, yan sinasabi ng jurisprudence na yan, only when specific questions incriminatory in character is actually addressed. Kanino niyo ba tinatanong? Di ba sa resource person? At yung resource person, ang inaakusahan niyo na kasabwat, may knowledge, alam, yung EJK na yan. Natural. Invoke niya yan. At eto, hindi ito talaga yung tamang venue para parusahan kung sino man yung may salak sa EJK na yan. I-file nyo sa korte. Yung House of Representatives natin, sinasayang yung budget, yung mga tao dito, inuusig, yung mga resource person nila, ito-contempt, kapag hindi pabor, yung masagot ng resource person. Hindi pabor sa kanila yung sagot, ayaw sumagot, iko-contempt. Ikukulong sa facility niya ng Quadcom. Tapos, nakulong ka ng ilang araw, ganyan. Wala lang yun. Diba? Na abusado itong mga taong ito. Hindi ba yung pang-aabuso? Malino na pang-aabuso yan. Kasi in aid of legislation, para makagawa kayo ng batas. Ano na ba yung ginawa ng batas? Ito sa pagdinig. Ang ginagawa nila is ini-intimidate nila yung mga host or yung mga resource person nila pag nag-invoke na ng self-incrimination. Ito actually, ang ginagawa ni Paduano ngayon is, ito na, sabi niya, ay, lagi na lang may invoke my rights against self-incrimination tong mga resource person natin Sige, kuha nga ako ng jurisprudence. Tapos, yung jurisprudence na sinite niya dito, hindi niya rin na-gets. Hindi niya naiintindihan. Ay, nako, kawawa. Guys, ito yung mga uri ng politiko, mambabatas na hinahalal natin. Hinahalal ninyo. Mga party list na yan. So, kung gusto nyo continue yung kalokohan, pagbawalang niya, paglustay ng mga pera natin sa mga walang kwentang bagay, continue voting them. Ito, isasama ko sa link ng
reference ko na ito sa reaction video. At yung mga cases, okay, at kayo na ang bahala pang mag-investiga o magbasa pa ng mas maraming informasyon tungkol dyan sa sinasite niyang jurisprudence. Ang basihan niya na pagsasabi na hindi daw dapat o hindi pwedeng i-raise ng witness o ng saksi. Hindi pwedeng i-avail ng saksi right to self-incrimination sa pagdinig. Actually, dapat hindi na kayo punipunta dito in the first place. Kasi intimidation yung ginagawa nila dito. It's a form of coercion. Okay? So, hanggang sa, intimidate ka na, takot ka na, napahiya ka na, may impact na yun sa, sa psychological state mo. Okay? So, yung iba is umuoo na lang o umaayon na lang sa gustong mangyari nitong mga natin, mambabatas para lang tumigil na. Tapos, later on, pag nag-file ng kaso sa korte, nag-file ng kaso laban sa kanila, based dun sa statement nila, sasabihin nila na or babaliktad sila. So, ito ngayon, yung hindi maintindihan ni Paduano. Sabi niya dito, yan, if specific questions incriminatory in character is addressed, that's the only time yung witness daw is pwedeng i-invoke yung self-incrimination. At since wala pang kaso na ipafile ngayon, hindi pa yung pwedeng i-invoke. Oh my God! Right against self-incrimination. Hindi yun nangyayari kapag may kaso lang na na-file. Diba, pag ginuli mo yung kriminal, in-interview mo yung akusado, okay, sila, yung mga statement nila ng mga suspect mo, akusado, pwedeng magamit sa kanila, laban sa kanila, sa korte. Ito pa ipobroadcast mo, tapos gusto mo magsalita yung mga yan. Sabihin nila, aminin nila na, oo, ganito, ganyan. Siyempre, alam nung isa na, ay, papabibo na naman to, gustong intimidate ako, tapang-tapangan dito. Kala mo, sasagutin ko lahat ng mga tanong mo. No. Sabi niya, sa incrimination. Wala talaga yan, wala kayong mapapala. So, equivalent lang yun na sinayang niyo yung oras, resources, kuryente, pagkain niya. Pera yan ng tao, hindi yan pera. Kawawang Pilipinas. Sana, gawin ng mga botante, yung mga tao dito sa quadcom na to, huwag nang may boto. Yung mga party list na kinabibilangan nila, lahat sila dyan. Dapat hindi na yan nakihagal sa sunod na election. Kung hindi, ganyan at ganyan pa rin yung mga politika natin. Mag-decide kayo. Mag-decide kayo. Yan, gusto nyo ng ganyan. Mga mambabatas, marami papasang batas, puro intimidation ng napapakita at bawal ang self-incrimination. So, ayun,
Okay.